Alright. So, magandang gabi po sa ating lahat. So, if you can hear me clearly, ayan, pwede po bang paki-type sa ating comment section dyan is magandang gabi. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. And it's a good Saturday. Yan. So, I hope masaya po ang bawat isa sa atin ang ating Saturday. So, I'm so excited for tonight because this is the first ever live, Facebook Live na gagawin po ng aming team na Finance Coach PH. Yan, so magandang gabi sa inyo, sa iyo, Sir Dennis. Yan, so pakilala ko lang po ang aking sarili, no? So, I am Ems Alianza, or you can call me Ems, and I'm one of the senior head coaches here in Finance Coach PH. Yan, so sa mga naka-tune in po 'no, sige nga po bang pakilagay kung nasa ang area naman kayo ngayon. Ako nasa may ano lang ako, tabi-tabi lang po. Dito lang po ako sa ano, sa Quezon City, ayan. How about yung iba naman po, nasaan naman po kayo ngayon? Tignan po natin sa ating chat box. Ayan, meron ding nasa Quezon City. So hello mga taga QC. And ayan, so please while we are still waiting po no for others to join, ayan, merong watching from Quezon City. And please feel free po to like and share this Facebook Live kasi napakaganda po ng topic na pag-uusapan natin ngayon. Grabe, kakaiba nakita ko nga 'to, kakaiba itong topic. Parang tuturuan ba ako nito magwaldas? Kasi ang title Usapang Pera, Paano Magwaldas ng Pera. So, sino ba dito ang excited na magwaldas ng kanilang pera? Oh, ayan, sakto. We're halfway there sa mga sahod na rin natin, no? Sana all pwedeng magwaldas ng pera. Ayan, ganda ng title. So, ayan. Sige nga po, naku-curious lang ako, no? Saan niyo po ba usually winawaldas ang inyong mga pera? Saan po ba napupunta ang inyong mga pera? Saan nawawaldas? Naku, ako kanina habang nag-iisip ako, saan nga ba nawawaldas yung pera ko? Siguro malaking malaking portion ay sa pagkain. Kaya hindi na po ako lalabas sa mga susunod na araw. Kasi po parang puro sa pagkain na lang, 'di ba? Kumpleto po ang meal ko, kapag lumalabas. May breakfast, may lunch, may dinner, may dessert pa, may drink pa, grabe. So ayan, Sir Dennis, sa living expenses daw. Sa living expenses daw na napupunta ang kanyang mga winawaldas. Sana all, 'di ba? At least sa mga pangangailangan naman natin. Tapos mayroon din ako mga nakikita na yung iba winawaldas naman nila yung pera nila sa pagta-travel. Ayan. So iba punta-punta naman sa sa iba't ibang lugar. Nililibot nila ang Pilipinas. Kasi nga, alam ko naman matagal po, no, matagal sa atin ay na na pigilan dahil sa pandemic. So, yung iba naman, winawaldas saan? Sa Watsons. Naku, guilty po ako dyan. Sa Watsons ko po nawawaldas ang aking pera minsan. Naku, napakahina po ng 1,000, no, kapag nasa Watsons ka. Di ko nga alam, feeling ko may budol talaga yung Watsons eh. But ayan, feel free po to share ang inyong mga comments on saan nga ba at paano nyo nga ba nawawaldas ang inyong pera. So feel free po to share it sa ating comment section at babasahin ko rin po yan mamaya. So, ayan, we're so excited again to share sa inyo ano nga ba or paano nga usapang pera ito, paano nga ba magwaldas ng pera. And of course, this is initiated by Finance Coach PH. So feel free po to like and share and follow our Facebook page. And pakilala ko lang po ng onte ang aming
team, ang Finance Coach PH. So, sino nga ba kami? Who are we? About us, here in FCPH, kung tawagin niya po namin, ang core values po namin is we value the commitment. So talaga pong we will be committed in our partners, in our coaches, and in our promises na gustong ma-deliver talaga sa aming mga partners. So we have the passion and we have this excellence. Of course, giving our best and giving what is required from us. That's what we want to deliver to our partners and to our coaches. And our vision for our partners are equipped to make a generational difference with their acquired essential financial knowledge and skills. So we are their top choice for their financial needs and guidance, empowering them to live their lives to the fullest. And our vision for our coaches. We are a group of financial coaches who will work together, placing the needs of our clients at the forefront with genuine care, unwavering commitment, and a relentless pursuit of excellence. And of course, ito po yung mission namin dito sa Finance Coach PH. Our mission is to guide our partners from their present financial reality to their envisioned goals through personalized coaching. And by understanding their unique situations, offering tailored guidance, and fostering a supportive environment, we empower them to take confident step toward achieving financial success and fulfillment. So that is Finance Coach PH. So if you want to know more about what we do, who we are, please feel free po to follow and share and like our Facebook page. Para naman po madagdagan kahit isa, no? Kasi mga, ano lang po, yung mga 9 pa lang po yung nagla-like. So, para po maging 10, paki-like na lang po yung aming Facebook page. Okay. So enough of us, enough of sino nga ba ang Finance Coach PH tonight. We are going to the topic na. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng waldas? Sige nga po, if you are still tuning in, pwede po bang paki-define anong ibig sabihin ng waldas para sa inyo? Anong definition ng waldas para sa inyo? So, ayan, yung iba, sabi nila ay mag-aksaya ng pera. Wow, sana all, meron pa aksaya ng pera. So, yung iba naman ay gumagastos ng mabilis. So, that's how we define yung waldas. Ito yung parang bumibili ka ng halos di na napag-iisipan or minsan nagiging, ano nga yung tawag nila, impulsive buying. Nagwawaldas na tayo, nagiging excessive na. So, paano nga ba magwaldas ng pera or paano nga ba kadalasang nag-aaksaya ng pera ang mga tao? So our objective for tonight in this Facebook Live is for you to get a new perspective paano ang tamang pagwaldas ng pera. Paano hindi maaaksaya ng basta-basta ang pera na pinaghihirapan natin. So, if you have any questions, please put them in our comment section dyan po sa ating Facebook Live and we will answer and read it later. So please, again po, like, share, and follow our Facebook page. Tag your friends na alam mong taga-waldas, taga-budol mo, or ang daming pera na nawawaldas. So share, ito po, no? Makinig po kayo mabuti dito, no? So share your waldas moments and later we will choose top 5 po. Share your waldas moments and we will choose top 5 winners who will win a surprise gift from us. Ayan. So share your waldas moments and we will choose top 5 winners. And they will receive a surprise gift from us. So, ayan.
So excited? Excited na for tonight? Yan naman, di ko napapatagalin pa ito, no? Tatawagin ko na ang isa sa mga mag-share. Paano nga ba nagwawaldas ng pera ang mga tao? So, tinatawagan ko na ang founder and the head coach of FCPH, so none other than Coach Jason John Domingo. Hello, Coach Jason! Hello, magandang gabi po sa lahat. And thank you very much for coming and listening and watching to our live stream. Ayan. So, ayan, Coach Jason, alam ko marami kang mga ideas, marami kang siguro mga nakausap na rin, no? Marami ka na rin mga na-coach na mga tao. At ano-ano ba yung mga waldas moments nila? So, ayan, again po, no, kung meron kayong mga questions later, we will answer it. At syempre, dito ang ating head coach na si Coach Jason. So, ayan, Coach Jason, pwede bang mag-share ka pa ng brief background about yourself and bakit nga ba rin pinili mo na start ang Finance Coach PH? Para at least meron silang mas background about your team. Ayan. So again, magandang gabi po sa lahat. No? I'm Jason John M. Domingo. Professionally po, I'm a registered nurse. But now, I'm doing this for the last 7 years already. And my vision is really to help people na magkaroon pa ng mas maraming learnings at ma-equip din ng financial skills. Ayan, ng mga maraming financial skills so that they can use this to reach their financial goals as well, no? And kumbaga hindi lang para sa sarili nila but at the same time yung mga future generations pa magkaroon din ng mas magandang kinabukasan. And also, I've created Finance Coach PH to develop more financial coaches kasi marami pa talagang taong kailangan ma-reach out, no? And we can only do so much pag kokonti lang kaming mga financial coach, no? So mas marami, mas maganda, no? And mas maraming taong matutulungan with regards to financial literacy. Very exciting yung topic, no, about paano ba magwaldas ng tama, and really sobrang lalim at gasgas na word ng waldas. But tonight, hopefully we can create a new norm about using waldas, no, in a sentence, ika nga, no? And sana mas marami if you are watching tonight, no, you please share this live stream sa iba nating mga kaibigan din and on your Facebook wall as well. Yes, Coach Ems. Ayan, thank you so much, Coach Jason. At least, no, we've got an idea. Bakit nga ba, or ano yung pinaka-ginagawa ng Team FCPH. So, napaka-excited po ng ating topic tonight. Ayan. So, kung nakaka-relate po kayo mamaya sa pag-uusapan namin dito ni Coach Jason, feel free po to share your reactions, your comments sa ating comment section. So, ayan. Naku, excited na ako. Mukhang maraming bagay na matatamaan ako dito. Pwede bang umiwas, ganon? Pwede bang umiwas kapag natamaan? So again, wala po kaming particular na taong tinutukoy dito. These are just our observations or these are just experiences that we've heard. Then sa mga coach, sa mga natutulungan po namin, mga coach din namin in doing this career. So, eto na nga. Ang unang katanungan ko sa iyo, Coach Jason, ay ano nga ba ang mga common waldas moments ng mga tao? Ayan. What are the common waldas moments? Again, pwede niyo pong sagutin tong tanong na to. Lagay niyo lang po sa comment section. Yan. Coach Jason, what are the common waldas moments para sa iyo? Naku, napakarami niyan, no? First siguro ang pinaka-common na waldas moment ng isang tao. Lalo yung mga tambay sa Shopee, Lazada,
Nako, pagka 11-11, 12-12, 4-4, lahat na yata ng binary na pwedeng ulitin at natambay ka dyan na nababagot ka talaga sa bahay, wala kang makakausap, parang gusto mo lang mag-relax, and biglang ay nataon no na may sale. Automatically, ay parang mura to ah. Parang kailangan ko to. Oh, no, so biglang kailangan mo pala bigla ng mukhang kahoy na sa pangsampay, no? Biglang kailangan mo ng mga hanger, no? Biglang kailangan mo, ay parang kailangan ko ng bagong baga. Ay may discount yung bagong damit, no? So, ayan, may mga nauuso pa yung mga Shein, no? And really, pagka wala ka, hindi ka nagtatrack ng pera, parang mura to eh. Pasok pa naman sa sahod ko, sige, i-add to cart ko na yan. So, isa yan talaga sa pinaka, I think, very common, no? And everyone can relate about sa Waldas moments na yan. Ikaw ba, Coach James? Guilty yata ako diyan. Naalala ko nga, dati ang meron lang niyan 10-10, 11-11, 12-12, tapos nagulat na ako meron ng 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Tapos yan talaga yung laging napupuyat pa ako niyan kasi hintayin ko mag 12:00 ng madaling araw. 3-3 na, pwede na akong ano yan, mga naka-check out na ako before ng 3-3. So, pag 3-3, ano na lang. Ay, hindi, naka-add to cart na bago mag 3-3. Pero, pag 3-3 na, check out na. Tapos sabi ko, tapos kasi, meron, guilty ako dito, no? Kasi minsan nangihinayang ako sa shipping fee. Kaya kahit hindi ko kailangan, parang, oy, sige, titignan ko pa nga. Halimbawa, isa lang bibilhin ko. Pero, titingin ako sa shop na yun, ano pa yung pwede kong isabay doon sa, ano ko na yun, sa checkout ko na yun. So, yeah, I'm guilty. At siguro marami pang matatamaan, no? Marami pa po tayo mga Waldas moments na maybe you can relate with. Also, no, yung mga mahilig lumabas dito with friends, no, hindi naman with friends sa Baguio, no, but at least mga pasyal, yung mahilig magkulay kagad ng drawing kasi biglaan na lang magyaya, no? At ang yaya, ang kain sa mga mamahaling restaurant talaga, no? Kumbaga, ay ang sarap nito, mag-samgyup kaya tayo. Ay teka, may bagong bukas na buffet doon eh, i-try natin. Ay tara, nagugutom ako, lunch tayo sa ganitong. And minsan gutom ka lang naman, pwede ka naman kumain ng simple lang, or pwedeng lutong bahay nga, or magbaon ka lang, pero dahil nagkayayaan sa mamahaling restaurant, doon na lang, kahit over budget na. No? Maybe a lot of people, no, madaling matempt sa ganyan. Yung lalo madaan ka sa gateway, naku, ang daming kainan. No? May isang manam nga dyan, yan, no, napakasarap ng sisig. No? Kumbaga, minsan, kumbaga hindi na nasosobrahan natin yung needs into wants pagdating sa food, na lalo pag kasama natin yung barkada natin, anytime pwede kang hatakin yan. At saka ang pinakamahirap na tanong kasi pagkakainan na, saan ba tayo kakain? At kung ano-ano na yung pwedeng masagot dyan. No, kaya yun yung mga napakadali mong makapagwaldas ng pera. Kaya nga, nakaka-relate ako dyan. Ano ba yan? Para sa akin ba tong topic na to? So, di ba minsan pa nga, busog ka naman na, pero parang may gusto pa ako tikman. Dahil isa rin sa na-realize ko, no, na pagdating sa food, dahil sa sobrang daming nakikita ng mata natin na iba't ibang store, minsan kahit hindi mo cravings, kahit hindi ka naman gutom, pero parang dahil nadaanan ng mata mo, biglang nag-crave, di ba? Parang biglang ginusto kong kumain sa ganun, pero wala ka naman talagang plano at the start. So yeah, agree ako na isa sa Even mga even yung mga food panda,
Grab food, nasa bahay ka lang, biglang napatambay ka din do'n and since easily accessible, tatakamin ka talaga na, "Ay naku, may discount bigla yung pizza." Ano, and then, "Ay may masarap na bagong bukas na milk tea." Ano, kahit nga tumambay ka sa TikTok or sa stories lang may makita kang nakakatakam do'n, mapa-order ka talaga. Even hindi naman talaga siya sakto dapat or over budget na talaga 'no, minsan talagang mapapagastos ka, mapapawaldas ka talaga. Oo nga, mapapawaldas ka talaga, pero busog ka naman. 'Di ba puwedeng gano'n 'yun? Definitely kaya 'yun talaga yung trigger 'no, gusto mong mag-enjoy kaso waldas talaga yung nangyari. Yeah. Yeah, sobra talaga. Ako naano ko nga, kasi I'm tracking my expenses din, eh. Tapos grabe, isang linggo pa lang, napakalaki na ng food. Grabe talaga, sabi ko, "Ano ba naman 'to?" More than parang sa lahat ng expenses ko, more than half na ang nasa food. Sabi ko, "Hindi na ako lalabas ng bahay." 'Di, joke lang. Ayan. So, thank you so much, Coach Jason. Alam ko marami pang waldas moments tayo na experience. Ayan, si Kay, sabi niya kanina, ayan, nag-comment siya, naka-relate siya, and guilty din daw siya. Hindi ako Nanay, nag-iisa. De, joke lang. Ayan. So, ano pa ang mga na-experience mo or sa mga nakausap mo, Coach Jason, ano pa yung mga waldas moments? si isa 'to 'no, sobrang common 'to sa mga nakakausap ko, yung magbabakasyon tapos ang daming biglang side trip 'no, biglang ang usapan lang naman Baguio pero naging tour na. Kumbaga may ibang bagay ng ginawa, halimbawa mag 3 days 2 nights lang sa Boracay, mag-swimming lang tayo pero biglang lahat na ng activities dun nagawa na, ano, yung kumbaga biglang nagkayaan lang yung tropa, "Tara bakasyon tayo, tara." Kahit wala dun sa budget dahil nagkaayaan yung barkada, papasyal kahit wala, Oo i-a-advance na nga. yung nasahod for the next few months para lang makapag-travel 'no. So yung mga unplanned, eto yung maling mindset din, eh, ay mag-book na tayo ng maaga para Makatipid, makatipid. makamura. Instead na makamura dapat wala naman silang dapat 'di sila nagpaplano ng vacation at in the first place 'no, kasi wala sa budget, eh, or kumbaga hindi kaya dapat, pero pinilit dahil para makamura. Kumbaga dun nagsisimula na, "Ay wala akong pang-travel, iutang ko na lang." So, isa 'to sa mga Hindi ba for the experience daw? yeah, kumbaga para hindi ma-out of place 'no, para YOLO ako, eh. Kailangan travel is precious, mas importante pa 'yan kaysa sa pera. Pero imbes masaya sila nagbakasyon, pag-uwi ang good trip naging bad trip 'no. So Ayun lang. yun yung Enjoy now, bad trip later. trip later. Yeah, really 'no. So isa 'yan sa mga siguro lagi kong nadidinig na waldas moments din. At the same time siguro dikit dito, lalo kung yung mga pasalubong, Ay, ayan oo. actually parang kalahati Grabe ng 'yan. 'Di ka pa 'pag nga nakakaalis, ang daming nagsasabi sa'yong pasalubong, eh. yes, minsan may budget ka naman sa travel talaga, pero pagdating hindi mo na budget, ilan yung papasalubungan mo, na biglang isang kahon na pala yung nabili mo, sumobra na sa mas nagmahal pa 'no, minsan nagdo-double or triple pa yung gastos. And really 'no, yun isa yun sa talagang at risk kang magwaldas 'pag nandun ka na, "Ay kasi andito na, eh, sayang naman." Nga, Memories na 'to, eh, tama. try na natin. Yung baon mong 10,000 dahil may ekstrang activities ba dun, grinab mo na rin. Kasi andun na, eh, na Tama, nagkasubuan na. tama, tama. Totoo din 'yan na anong tawag dito, na oo nga minsan lang ako makapunta dito, eh.
bibilin ko na kung ano yung mga pwede kong mabili. May bihira lang akong makabalik. Tas hindi rin mura ang pasalubong, tama ka diyan Coach Jason. Ang mahal din ng pasalubong minsan. Tapos 'pag may hindi ka pa naisama, hala baka magtampo kayo bibilhan ko na lang. Tas hangga't wala ka na talagang hangga't mawala ka na rin talaga sa pagba-budget mo. Natitipirin mo na lang ibang aspeto ng mo, ng trip mo na yun para lang mabigay ang pasalubong. Relate ka ba dun? Experience mo ba yun, Coach Jason? Exactly, no? Siguro ano pa ba ang mga oldest moments ng mga tao? Siguro yung mga may hilig. Ito nakakatawa to sino dito yung mahilig bumili ng libro? Pero ang dami mo ng libro sa bahay. Hindi mo naman binabasa. So, Hindi ako ayan, guilty dyan. hindi daw siya guilty dyan. Imagine, okay bumili ng libro, pero at least pasok siya sa budget. Kaso yung iba, nagsastock lang talaga and may mga clients din ako nakakausap na ganyan. At the same time, mga subscriptions. Yan. Yan, mga magsusubscribe sa Spotify. Kailan huling binuksan at nagpatugtog? Ako meron akong na-experience Coach Jason. Meron akong kino-coach that time. Tapos, napakarami niyang subscriptions, mga 7, 8, video streaming subscription. Sabi ko, pinapanooran mo ba yan lahat-lahat? Kasi 7, 8, tapos magkano din, 150, 250 a month. Tapos kinumpute namin, halos umabot siya ng 3,000 to 3,500 yung subscription niya. Sabi ko, ang laki ng napupunta sa subscriptions mo. Tapos di mo rin naman ginagamit. At iba't ibang video platform pa. So, parang natatapon lang kasi hindi naman niya ginagamit. Yung ginawang collection, yung Disney Plus, Netflix, Marami Vimeo, pa. lahat ng streaming platforms. Ano to, ginawa mo na lahat na buong araw mo nanonood ka lang ng pelikula. Minsan natatapon yung pera doon Imbis na lalagay mo sa mas importanteng bagay, napunta sa subscription. Akala mo maliit, pero nagpatong-patong na siya every month. No? So, isa yan sa pinaka na madalas na abuso at naging waldas talaga pagdating sa pera. Ayan. Ito nga sabi nga ni Dennis dito, mahirap i-maintain ang pagiging kaladkarin, sobrang magastos. Sobrang magastos talaga. Alam mo, yun lang gastos mo. Naku, hindi, may biglaan pa. Ito pa sabi niya, naku, libro ba? Sakit po ata yan. Huwag kang mag-alala, Sir Dennis. Di ka nag-iisa. At ako may tagabasa. Ako taga-bili. May tagabasa ko sa iba. Share nyo na lang sa akin yung learnings. Ganon. Yan. Siguro additional, ito lagi nyo tong maririnig sa magulang nyo, yung hindi nyo sinasarado agad yung gripo, or hindi kayo kumbaga hindi nyo pinapatay yung mga switch ng ilaw, hindi nyo tinatanggal sa saksakan yung mga gadgets, appliances, patay sindi yung mga laro ng bata, pinapatay sindi yung switch, and a lot of mga pagdating sa kuryente at tubig, akala nyo doon lang siya, pero tumataas yung bill, and instead na mas maging efficient kayo pagdating sa bahay, nagiging gastos pa siya ng mas malala, and isa pa, that's siguro na common yan pagdating sa Filipino household, yung mga ganyang waldas, which is one way na kaya mo talaga siyang makontrol sana if mas efficient ka lang pagdating sa paggamit. As well as ano pa bang mga pangwaldas, waldas moments. Ito sobrang uso nito lalo nung nagbe-business coaching ako. Yung mga taong nagsisimula ng business
pero hindi gumawa ng business plan, walang kaplano-plano paano sisimulan, walang plano anong projections nila para sa business na yun. Sinimulan, umokey, sumablay, tapos na. So, dahil Oo nga. hindi mo plinano yung negosyo mo, yung kapital na nilagay mong pera, sabihin nating 500,000, 300,000, automatically loss siya, 'no? And kung hindi mo plinano yung business na sinimulan mo, that is a waldas moment, literally. Yung sinimulan pero hindi napagplanuhan ng maayos. Yes. Oh, tama. Oo nga, marami din akong narinig na ganyan na they've started kasi naisip nila, "Ay, maliit lang naman, eh." Pero sayang pa rin 'no, sayang pa rin yung pera na, um, ininvest sa business. Kaya lang dahil sa sobrang excitement, sa sobrang hype na makapag-start ng business, "Sige, kaya ko 'yan. I will just figure it out along the way." 'Yan, tama. Mm. It's a Walda ayan, alam ko for sure marami kang mga nakausap na ganyan lalo na Madami talaga. Parang parehas na siya sa pagsusugal, eh, 'no? Kasi highest risk of investing is starting a business. So, 'pag hindi mo plinano 'yan, para ka lang nagsugal. And one of the sa talagang top waldas moments in your life, magsugal ka. Kasi walang return na sigurado 'yan, eh, 'no? So, kaya gambling and starting a business is almost the same 'pag hindi mo siya plinano talaga. yung gambling na 'yan 'no, and talagang ano yun, eh, mahirap ma-cure kaya yung iba nagle-lead into addiction na, eh. Actually hindi nga lang talaga pera 'no, even napupunta yung mga properties, nawawaldas din. Lalo na once a person become addicted talaga to gambling. Kaya ayan, kung meron po kayong mga waldas moments 'no, feel free po to share it sa mga kung naka-relate man kayo kay Coach Jason or meron kayong mga ibang waldas moments pa, please feel free po to, put it down sa ating comment section. Tingnan ko nga, hanap lang ako. And Coach Jason, ikaw ba personally, can you share some of your waldas moments? Napakahirap mag-recall 'no, kasi past life ko talaga ano ako, talagang kung inimbento ang salitang kuripot, ano, andun ako siguro sa nag-imbento 'no, nakasaksak talaga yung pero hindi ako nakatakas diyan 'no, sa mga waldas moments. Memorable siguro, may travel incentive kami sa Hong Kong. Okay, so free naman yung hotel stay, free yung pagpunta. Kaso siyempre gusto naming mag-ikot, eh, 'no, so triny namin anong theme park sa Hong Kong, yung Ocean Disneyland, Ocean Adventure. Ocean Adventure. So siyempre gusto namin masulit yung araw, wala nang isip-isip, ayaw naming pumila. So ang kinuha naming ticket VIP. So yung iba nga mahaba ang Taray! pila, kami dire-diretso lang. Pero kinompyut ko ba yun para sa travel na yun? Hindi, gusto ko lang mag-enjoy. So tawag doon waldas moment kasi napakamahal pala no VIP ticket na yun, no? Kaya pala kami lang yung nag-a-avail ng gano'n, no? At and most common, no, yung mga ako, madalas mas nadadali ako pagdating sa travel yung pasalubong talaga, no? Kasi pag binilang-bilang mo na ilan yung papasalubungan mo, minsan hindi mo talaga nabu-budget na magkano yung kailangan mong i-allocate. So isa yan sa mga common na waldas moments ko na until now, no, prone pa rin naman. Yan, pero ako hindi ako
Hindi ako natatambay kasi sa Shopee, Lazada, wala talaga, eh, ano. Tapos sa libro, PDF yung dina-download ko. Sa subscription, may alam kasi akong libreng site. Now, Is napaka-ano mo, resourceful. yun lang. Kukurikot lang talaga. Kuripot lang talaga. Kaya yun Ayan, ang mga wildest moments na naaalala ko. ayan. Ako napakarami. Mga ilan ba gusto mo? Mga ilang kwento ba gusto mo ng Sige, wildest pakidagdagan moments? nga yung mga nabanggit kanina. Ako, eto. Medyo guilty talaga ako dito. Ang mga wildest moments ko ay pag medyo mahilig, hindi kasi ako mahilig sa mga damit, ganyan. Hindi ako mahilig sa, basta hindi ako mahilig sa damit or when it comes to fashion, physical appearance, hindi. Mahilig kasi ako sa gadget. Tapos, syempre gadget. Papaniwalain ko yung sarili ko kasi na gusto ko, okay lang, magagamit ko siya sa work ko, pero I can defer it. Buying it at that time is not really necessary kasi I can defer it naman for a period of time. Pero syempre dahil sa kagustuhan ko, okay lang kahit may interest. Ayan. Okay lang kahit may interest, sige, installment ko siya. Pero okay lang kahit may interest. So I think that's really a wildest moment. Or yung mga, eto pa, accessories ng mga gadgets na yan. Ay, gusto ko parang dahil gusto ko maging maayos, gusto ko perfect lahat, gusto ko bati-bati sila. So, ayan, I think, isa sa mga wildest moments ko ay ang gadgets and its accessories kasi Um, mahal din yung ibang mga accessories, pero pinapaniwala ko na lang yung sarili ko na kailangan ko sila. Kailangan ko 'tong mga bagay na 'to. Pero there's a cheaper naman. Wala rin yun sa budget ko minsan dahil lang nakita ko na, "Ay, ang ganda naman nito." Kaka-TikTok lang din 'yan, kaka-Facebook, sa mga reels, parang, "Ay, ang ganda naman bilhin nito." Kahit hindi ko kailangan. Pero dahil nga gusto ko mapaganda yung gadget setup ko, so yan, isa yun sa mga wildest moments ko na dahil sa bugso ng damdamin at sa panood ng mga reels at TikTok, isa yan sa talaga, wildest moments kasi I could have deferred it or I could have buy those things in a cheaper price. Pero tapos kahit mahal din 'no, hindi man sobrang mahal, pero ano, hindi lang ako marunong pumili ng mga din, pero medyo pricey, ta's hindi gano'n ka-quality, 'yan, hindi ako marunong sa mga ganyan pumili. Kaya wildest moments ko rin 'yun na, "Ay sana 'di ko na pala binili kasi 'di naman pala gano'n ka-quality." So 'yan, I think isa 'yan sa mga siguro wildest moments din na hindi nakakabili ng mga quality. Hindi naman sa lahat 'no, pero kasi may mga bagay na binibili tayo ng hindi quality. Ta's 'pag nasira, we just keep on buying it again and again, na kapag na-total mo lahat ng 'yun is halos, um, katumbas yung price to a good quality na bagay din. So, I think isa yun kasi 'di ba parang, sige mura 'to kasi kailangan ko naman. Ta's 'pag nasira bili lang ulit ako. Pero 'pag na-realize ko 'pag kinompute mo, halos parehas lang din pala ng isang quality na bagay. Ano pa, gusto mo pa ba ng wildest moments ko? Grab! Dahil sa katamaran ko dahil Ay, sa oo nga. katamaran ko dahil sa katamaran ko maglakad-lakad, napakalapit lang at siguro from Cubao to Marikina, ilang minutes lang yan. Pero dahil ayaw ko lang maglakad, ayaw ko lang ma-hassle, of course, that's for my benefit na. Pero again, minsan wildest moment ko yun kasi tamad lang talaga ako. Kasi meron naman akong pwedeng other mode of transpo na cheaper. Pwede ngang 15 pesos lang makakauwi na ako. Pero minsan, dahil maarte nga ako, napipili ko 100 pesos na taxi, 150, grab na 200.
Yan. So, aray ko, yan dami ko, ayoko na dito. Dami ko wildest moments na na-realize. Ano pa, Coach Jason, may share ka pa ba? Wala na ako parang mas marami na yung na-share mong wildest moments kaysa sa in-example ko. Ako talaga to eh. Feeling ko sobrang dami kong wildest moments. Again po, no, feel free po to share your wildest moments kasi po, this ano naman po, this Ay, Facebook Live, this conversation is open to all naman po, and we're we would like to know more about your stories then. And later po, no, so again, share your wellness moments and we will choose top 5 winners and you will receive a gift from us. Ayan, so Coach Jason? wala, may naalala lang akong wildest moments ko pala. Yung related sa subscription, yung mga nag-try akong mag-gym. Tapos hindi ko naman na-attenan. Ayan, sino ba Wildest dito moment. mga nag-gym din pero hindi pinuntahan? Mali yung pagkakaintindi ko. Akala ko kasi pag nag-enroll na ako doon, sila na bahala mag-exercise. Hindi pala. No, akala ko papayat na ako pag nagbayad na no? So, mali. Diba, nagbayad ka na, kailangan na magpakapagod ka pa, no? Yes. Ay, lalo yung lalo yung sa fitness first. Akala ko magkakape lang kasi talaga doon. Kasi libre yung kape. Mag-exercise din pala. Mali yung motivation. Tapos yung bumili ka pa ng mga pang physical fitness mong damit, shoes, tapos di rin ginagamit, ganon. Baka masira. Yung yung mattress na sabay. Akala ko tulugan lang siya. Pang pala siya. Pang exercise pala siya. Mali na naman ako nang intindi. Akala ko pag binili Ako, ko yun, papayat na rin ako. Gagamitin din pala. dapat pala tinitignan mo, tinatanong mo, ano yung, nun, anong purpose. So, ayan, again po, no, feel free po, sali po kayo sa conversation namin. Feel free po to share ang inyong mga waldas moments. So, ito, Coach Jason, medyo curious lang ako. Sa tingin mo kaya, bakit nagwawaldas? Or bakit may nagiging excessive na pagbili minsan? Ako, sa pananaw ko, siguro isa sa pinaka dahilan bakit nagwawaldas ang isang tao. Hindi clear sa kanya ano yung gusto niyang pag-ipunan. Lack of clarity pagdating sa financial goals. Kasi if you have a deeper connection with your financial goals, alam mo, whatever it takes, pag-iipunan ko to. Gusto ko magkaroon ng sarili kong bahay 10 years from now. Or gusto ko magkaroon ng sarili kong sasakyan 5 years from now. Bawat sentimong papasok sa pera mo, isi-save mo eh. Hindi siya basta-bastang mawawala. Or maybe you want to secure your children's education. Yung makapagtapos ng pag-aaral sa magandang university. Hindi ka ba magtitipid nun or hindi ka ba magiging mas efficient pagka ganun yung mindset at alignment mo pagdating sa pera? I think it's one of the factors bakit talagang prone ang isang tao magwaldas ng pera. Hindi, yung galaw nila hindi nakadikit doon sa gusto nilang ma-achieve or mapag-ipunan. Pero Coach Jason, di ba, minsan may nagsasabi na, yeah, I know my goals, pero I would rather to spend memories with my friends. We have to create memories to... Kasi minsan ko lang naman to ma-experience eh. Paano yung ganun naman? Hindi naman natin pinipigilan yung mga tao mag-experience ng masasayang moments, no? We are not teaching people na maging ma-deprive or magsakripisyo ng malaki na unhealthy para lang ma-reach yung goals. It's just that there are ways how to be efficient pagdating sa paghawak ng pera na nakakapag-enjoy ka naman. Ayaw mo nun, nakapag-travel ka
ng masayang-masaya ka. Kasi alam mo, sakto yung nagamit mong pera, hindi overspend, hindi yung uuwi kang may utang. Hindi yung uuwi ka, bakit ganito yung nagastos ko sa travel na to? Eh, dapat panggastos ko pa siya next month. So, yun yung mga bagay na, kumbaga, if you can control something, kung allocated na yung pera mo para sa mas importanteng bagay, maybe na mas na-handle mo ng mas maayos yung pera. Yes, I agree with that. At is tingin ko 'no, isa rin sa mga bagay na kung bakit talaga nagkakaroon ng wildest moments, it's because on what we keep on seeing. Kasi nare-realize ko, eto na personal note 'to 'no, nare-realize ko, minsan hindi ko naman talaga kailangan. Pero 'pag nakita ng mata ko parang nag-aano sila, eh, parang may mga stars nang-aakit na bilhin mo ko, i-add to cart mo ko. Na minsan siguro yung lalo na, kapag ay hindi ano ko 'to, eh, parang pampa-comfort siya sa sarili ko. 'Tong mga bagay na binibili ko kahit excessive na or kahit wala siya sa budget is pang-comfort sa sarili ko, which I know is mali 'no, kasi nga sabi nga nila, "Wag ka magde-decide ng, based talaga sa emotions mo." Kasi even 'yan impulsive buying mo, kasi you might regret it later, eh. Kasi, "Ay, bakit ko nga ba binili yun?" Kaya lang, 'di ba minsan, 'di ko na siya mabalik, 'di ko na mabalik yung binili ko. Kasi wala na, na-ano ko na, eh, na-purchase ko na. So, I think isa din talaga kung bakit, it's because shopping or, um, purchasing is one way for other people to feel being comforted or satisfied, which hindi naman natin masisi 'no, baka kasi sobrang hard work. Pero mahirap 'no, na kapag hinanap natin yung satisfaction or yung comfort talaga sa mga bagay na binili natin, hindi yun titigil. Kasi we will keep on wanting more, eh. And yung hardships naman hindi siya nawawala, eh. So, gano'n na lang ba yung cycle 'no? Kapag may hardships, sige bibili ako. Pero in reality hindi nawawala yung mga bagay na yun, eh. Kaya meron ka pa bang anything to share? Ah, Bakit nga ba nagwawaldas ang mga tao? siguro, secondly, kulang sa awareness pagdating sa personal finance. Yung hindi mo ina-assess what's happening on your cash flow. Ano nangyayari pagdating sa kumbaga sobrang surface level pagdating sa skills and awareness pagdating sa pag-handle ng pera at pag-alam asan ka na as of today. And being too overconfident, kumbaga, na unang-una kasi hindi ka naman magiging waldas kung wala kang wawaldasin. Meaning you have a knowledge or kumbaga nasa comfort level ka na kumikita ka ng malaking pera or kumikita ka ng consistent, no? So now, dahil kumikita ka ng consistent, may trabaho ka, parang kaya ko pa namang bilhin 'tong isang bagay na 'to, bilhin ko na kasi sasahod naman ako next month. Pasok pa siya, eh. Guilty. Ay, sahod ko naman 50,000 pesos, ba't di ako bumili ng washing machine bukas? Magkano lang naman yung monthly nun, baka 2,500 lang o 3,000. Ay, may bago ulit na sa furniture sa mall discounted, puwedeng monthly ko bayaran. 3,500 lang yung monthly, eh. O di dagdag ka ng dagdag, mini-mental mo lang na compute na kaya kong bayaran kasi ganito yung sahod ko, eh. Not knowing na nag-overlap na siya ng nag-overlap, no, or kain tayo kahit saan, no, pero biglang kaka-swipe mo, ba't ganito na yung babayaran ko, nagkakagulatan na lang. It starts from lack of awareness and at the same time, you are overconfident on your
income, which is very vague kasi there's no such thing as guarantee pagdating sa income, lalo sa trabaho kasi anytime pwedeng dumating yung unemployment, no? Yung umaga ang job security ngayon sobrang hindi na sure talaga, parang hindi na rin secured, no? Yun yung tinuro sa atin ng pandemic eh. Anytime, pwede kang maging retired. Isang pandemic lang, pwede kang mawalan ng trabaho. Pwede kang makat pwede kang mapalitan. Lalo in the age of AI, pwedeng maraming mawalan ng trabaho doon. Now, how Yes, can you sobrang tell that advanced na, no? your job is secure? And kung ganun yung way mo ng pag-handle ng pera, anytime, yung imbes na save mo, nawaldas mo yung pera. And isa yon sa mga nagiging, I think, cause ng overspending or pagwawaldas. Yan. So, thank you so much, Coach Jason. Meron ka pa bang gustong i-share? Bakit nga Hmm, ba tingin mo nagwawaldas? Or bakit siguro, nakakapagwaldas? Kasi yung iba hindi naman talaga intentional eh. Tama ka ah, doon na um, hindi lang talaga sila aware or mababa yung awareness at di nakakapag-assess. Go, Coach another, Jason. siguro isang malalim na reason, no, it starts with the mindset or belief system din ng isang tao na really they are on the space na they want to look good to other people, na ay kailangan may ganito ako kasi may ganito si friend eh, no? Kumbaga, ay pag nagyaya yung mga kaibigan ko ng travel, dapat kasama ako diyan. I belong. No? So, because of that peer pressure, you will overspend. No? Like me, pasalubong. Kasi gusto mo pa-impress sa mga naiwanan mo sa duty o sa trabaho ko. Bilan ko ng maraming pasalubong kahit over budget. No? So, yung mga ganong instance, you need to check saan ka ba nanggagaling. Nanggagaling ka na ba sa you want to look good to other people, or kailangan mong bumalik sa normal na you just need to provide for your needs and yung mga importanteng gusto mong pag-ipunan talaga. If you are grounded to mas right na mindset ng belief system, I think may iwasan yung pagwawaldas ng pera. Ayan. So, nako, napakarami na po nating napag-uusapan. Ang mga waldas moments natin, kami personally, we've shared our experiences. At bakit nga ba nagwawaldas ang karamihan sa atin, no? So, again, feel free po to share your waldas moments dito sa ating comment section. And later, yan, we will choose top 5 winners para, and they will get a surprise from us. Ayan. So, tingnan ko nga po dito. Ayan, sabi ni Sir Dennis, there's no such thing as job security, sabi nga nila. And nakita po natin, no, that pandemic really showed us this reality. And yung iba naman, they have this FOMO mentality. Ano ba yung FOMO? Fear of missing out. Na ayaw nilang mapag-iwanan, na gusto nila kung ano yung na-experience ng iba, ma-experience ko rin. So, iba-iba, no? Yung iba, nagkakaroon talaga ng ganitong perspective. Again, thank you so much, Coach Jason. But wait, hindi ba po tayo tapos, no? That's just the first part ng ating usapan. So, ano po, no? Please feel free po to share our page. Yan. Feel free po to share and like our page para naman po madagdagan ang aming followers sa aming Facebook page po na. So, 9 lang siya kanina. Siguro naging 10 na. May isa nang nag-like sa atin at nag-follow. Ayan, so hindi pa po tayo tapos. Papunta na po tayo sa mas exciting na part. But again, feel free po to share your Waldas moments, and later on, we will choose top 5
winners. And again, ang tanong ko lang po, what are your Waldas moments? Lagay niyo lang po sa ating comment section. So just a recap, no, sabi rin ni Coach Jason kanina, the highest risk of investing is starting a business kasi ilalagay mo yan sa ano mo. You are trusting your skills. But that's also, no, malaki din yung kayang return na maibigay sa atin ng business. Kaya lang, for some, they just put their money sa business without planning for it. At isa daw sa mga bagay kung bakit nagwawaldas ang mga tao is there's a lack of clarity in one's financial goals. So minsan, hindi kasi natin alam kung ano ba yung mga pag-iipunan natin. Yes, alam natin we need to save, we need to prepare for the education of our children, but along the way, nakakalimutan natin, there's lack of clarity na okay lang kasi kaya ko pa naman kitain. Okay lang kasi matagal pa naman yung panahon para pag-ipunan ko yan. So, ang dami nating mga waldas moments dahil sa lack of clarity, mababaw pa yung pagkakaintindi natin about how to prepare for our goals. And also, meron pa tayong mga mindset na kailangan pang unti-unting mabago. So I hope you are learning a lot from this Facebook Live. 'Di ba? Paano ba magwaldas ng pera? So I know we are all excited. Paano ba magwaldas ng pera? Kaya hindi ko napapatagalin pa, no. Tatawagin ko ulit si Coach Jason para tanungin na, paano ba, Coach Jason? Kanina dami na nating napag-usapan, no. Dami na nating mga bagay na unti-unting na-share kung paano ba or bakit nga ba nagwawaldas ang isang tao. But now, syempre, hindi naman dapat matapos, no? Hindi dapat matapos ang ating usapan sa paano ba magwaldas, paano nga ba yung mga, or ano yung mga naging waldas moments natin. So, at this point, Sir Jason, paano ba ang tamang, ayan, paano ba ang tamang pagwawaldas ng ating mga pera? Again, you can share your comments po or answers to this question and we will read it. And Coach Jason. Okay, so paano ba ang tamang pagwawaldas ng pera? Again, no, for everyone's benefit, we just want to make the term waldas a better term. No, gusto natin magkaroon siya ng, kumbaga, dahil sanay na tayo na waldas is negative, why make it is a positive word now? No, so we are just making it a kumbaga playful approach, no, para at least mabago siya sa sistema natin. So first, no, sa siguro way, no, paano ba ang tamang pagwawaldas ng pera is, una, you need to know what are your financial goals, no. As a registered financial planner, no, sobrang yan yung natutunan namin during our lessons, no, that everyone should know ano ba yung financial goals nila. Maybe it will depend on anong milestone na ba sila. So if you're a single professional, baka pinag-iipunan mo is to have your own house, you want to have your own car, you want to plan for your own retirement na hindi nakadepende sa ibibigay na retirement ng SSS, no, or maybe you want to provide for and give back to your family, or maybe you're a breadwinner, or at the same time baka isa kang married na and may anak. Maybe you want to start planning for your child's education or start having income protection. But if in the event na may mangyari sa'yo, yung pamilyang maiiwan mo, okay pa din, no? As if andyan ka pa rin. No? Or maybe you want to plan for retirement as well or have your own business. Magkaroon ng separate na titirhan. No? Or maybe you're a senior citizen, no? Retiree. No? Ano bang gusto, saan mo ba gusto mag-travel? No? Saan mo gustong magbakasyon, magpahinga?
magkaroon ng time para sa pamilya, paano mo maipapasa yung naipundar mo ng maayos dun sa maiiwanan mo? Kasi kung ikaw may pera, paano yung maiiwanan mo? Kaya nilang makuha yun because of estate tax, no? So, it starts by knowing what are your goals. Ano ba yung pinag-iipunan mo? Ano yung close to your heart? Ano yung nagpapabangon sa'yo sa umaga? Hindi ka naman tinulak sa kama ng Shopee para bumangon, 'di ba? No, so hindi ka naman siguro motivated bumangon para magbayad lang ng credit card. No, so mas masarap gumising, mas masarap imagine winawaldas mo yung pera mo sa mga bagay na importante para sa iyo. How good that feeling is, no, that you are now wasting your money on the things that is important to you, di ba? Ang gandang pakinggan, no? No, so isa yon sa kailangan gawin. Aside from that, no, like what I've said kanina, kung kulang ka sa awareness pagdating sa finances mo, start increasing it, no? Have a better perspective. Asan ka na ba as of today pagdating sa pera? Baka baon ka na, pero tuloy-tuloy ka pa rin sa pagwawaldas ng pera, no? So, or maybe, kulang na pala yung cash flow mo, kailangan mo na pala ng additional income, hindi ka pa dumiskarte. No? So have a better perspective about your finances. If you think you lack skill about personal finance, about handling your finances, baka kailangan mo ng tulong. No? So have that awareness, take a step back, no, and assess asan ka na pagdating sa buhay pang financial. No? Siguro third, um, gumastos ka lang ayon sa akma sa'yo and to provide for your needs. No, kumbaga kung andun ka nag-ooperate, mas safe at hindi ka makakapagwaldas ng pera if you are providing only for your needs muna. Kumbaga nami-make sure mo na napo-provide mo muna yung needs. And at the same time, have that budget. Budget really works, no, budgeting. Bago ka budgeting starts before dumating yung income. So hindi po common mistake ng mga tao, no, ang budgeting na akala nila gumastos na muna sila sa kanila isusulat. Hindi po budgeting yun, that's an expense list. No, so ngayon ang budgeting po, alam mo na saan mo ilalagay yung pera mo bago pa dumating yung income. No, so create a budget plan and definitely if you have that, hindi ka mag-overspend. Malamang sa malamang magkakaroon ka pa ng savings. And very important na sabi nga, you're the average of the 5 people you are lagi mong kasama. No? So if you can find the right community for you, no, that wants to learn about financial growth, goal-oriented, no, hindi lang yung hinahatak ka lagi sa pasyal para gumastos, no. Kasi malaking bagay yung peer pressure, no, and if you think you have that kind of community, hindi ko naman sinasabing layuan mo sila. Maybe you can add another community that supports that kind of growth for you, no, kasi kumbaga para ma-average out, may pambalanse, hindi yung puro ano lang, kumbaga toxic lang, ano, na talagang puro gastos lang yung iniisip nyo, puro pag-aaksaya ng oras. No? Find that right community that focuses on growth, focuses on reaching your goals, at magtutulungan talaga kayo. Yung tipong you're accountable with each other. Laking bagay nun, no? Na talagang pagsama-sama kayong natututo at nag-grow financially, mas madali mag-move forward. I think yun lang naman yung mga tips ko, no, para makaiwas at pagwawaldas at magkaroon ng tamang pagwawaldas ng pera. Yan, thank you so much, Coach Jason. So, i-recap ko lang yun, no? Paano ba ang tamang pagwawaldas ng ating mga pera? Unang nabanggit ni Coach Jason is know what are your financial goals. Tama nga naman, no? Na we are really working hard, syempre, para
sa mga pangangailangan natin. Pero we must also work hard for our goals. Hindi lang siya yung yung mga temporary happiness or satisfaction na mabibigay sa atin ng mga spendings natin is dapat din madirect din natin yon to achieving our financial goals. At lagi nga nilang sinasabi, no, na yes, we only live once, but we also grow old. Unti-unting nagde-deteriorate din naman yung mga yung health natin. Kaya dapat habang nasa peak pa tayo, nasa prime years pa tayo. So, dapat mapaghandaan din natin yung mga financial goals. I-redirect natin yung, di ba, binigyan tayong bagong perspective na itong pagwawaldas is just a playful term that we use para magkaroon tayo ng bagong perspective on where to spend our money. Yan. Pangalawa, have a better perspective about your finances. And ayan, pangatlo, spend on your needs and have a budget plan. So, hindi po natin kailangan ng expense list. Kailangan natin budget plan. Bago pa nga natin matanggap ang ating salary, ang ating income, dapat meron na tayong plano para dito. So, naalala ko nga, sabi ni Jim Rohn, no, parang ang ironic daw na yung mga tao, they have plans for their travel. Sobra nilang pinagpaplanuhan yung travel pero hindi sila nakakapagplano para sa sarili nila. Or even yung sa finances natin. O nga, no, sobrang detailed ng plano natin when it comes to travel. Pero sometimes, pagdating sa ating finances, ay bahala na. Bahala na kung saan ko na lang ito magastos. So, spend on your needs and have a budget plan. And of course, you must find the right community. Dapat may mga taong hindi ka lang bubudulin. Kailangan may mga taong tutulong din sa'yo na sige, oops, wag ka muna mag-spend dyan kasi meron kang pinag-iipunan. And again, we have to look for that community who will help us to really um, grow and have new and better perspective when it comes to our finances. Ayan, thank you so much, Coach Jason. So, syempre, nalaman na namin, ito pala yung mga tamang pagwawaldas or ito yung paano, no? Ito yung paano ba namin tamang i-spend yung aming pera. But the question is, kasi 'di ba sabi nga nila, kailangan kung meron tayong tatanggalin, kailangan merong mapapalit. Kailangan merong pumalit do'n. So, kung ako, tatanggalin ko yung pagbili ko ng biglaan sa Shopee, sa Watsons, or kung saan-saang bagay. Dapat may pumalit dito. So, ang tanong ko naman ngayon, Coach Jason, ay saan maganda magwaldas ng pera? Kala mo talaga, dami kong winawaldas na pera. So, saan maganda magwaldas ng pera? Ayan. So, imagine if you can correct some yung mga or maiwasan yung mga dapat iwasang waldasan ng pera. If you can save at least 2,000 to 3,000 pesos in a month sa mga ganong bagay and you will reallocate it, magwaldas ka naman pagdating sa mga bagay na makapag-add ng value sa'yo, maybe that's a good start para magwaldas ka talaga. Start investing on seminars, books na babasahin maybe, no, or courses that you can take that will add value to you so that you can give more value to the marketplace at pwede kang magkaroon ng better compensation pagdating sa trabaho or as a professional, no? So, yun yung mga sulit kasi alam mong may return on investment kasi nagwaldas ka para sa sarili mo, no? You've grown as a person, no? And now the market will give equivalent value as well doon sa kaya mong maibigay. At the same time, no,
you can also spend or magwaldas ka ng pera kung kaya mo mag-save 3,000, 5,000 pesos pa pag nawala yung iba mong pinagwawaldasan. You can start getting mutual funds. No, I don't know if you're familiar with mutual funds, no, but mutual funds are earns, at least average 3 to 6% per annum or in a year. Pero magkano mag-open ng isang mutual fund? Kailangan mo lang 1,000, 2,000, up to 5,000 pesos. You can have your own mutual funds. And if you have an account on a mutual fund, para ka ng part owner ng mga malalaking kumpanya like PLDT, Ayala, Meralco, and the likes, no? Kasi yung perang nilagay mo sa mutual fund, for example, 5,000 pesos, pagbili mo at paglagay nun sa isang mutual fund account, nagda-diversify o kinakalat na ng fund manager yung pera mo na yun para mag-grow depende sa growth din no company na pinaglagyan ng pera or maybe it is on a bond fund, no, kumbaga mga pautang ng gobyerno o isang mga gobyerno or corporation, mga businesses na may promise ng growth, no. So mutual funds is like I have 5,000 pesos at may ibang natuto din, no, na magwaldas ng tama. Pagsama-samahin namin yung pera namin and the fund manager will manage it and can give you growth on average 4 to 6%. That's a win, no? Kumbaga, mag-grow yung pera mo at every time na may pasobra ka pa at may pera ka pang pwedeng waldasin na pwede mong ilagay sa mga ganong klaseng investment, mas malaki yung pwedeng bumalik sa'yo. No? So, that's one way saan pwede maganda magwaldas ng pera. And I really want na tatlo lang naman. So, kumbaga, mutual fund is aligned to your financial goals. Pwede mo siyang gawing instrument in hitting your financial goals. And maybe, sabi nga, if you're giving, mas maraming bumabalik. If you can find the right community to give back, no, na talagang out of your pure heart na gusto mo lang tumulong sa ibang tao sa isang community, you can do the waldas every time, no, kasi iba naman ang magbabalik sa si Lord, no. So that siguro yan yung mga tatlong bagay na pwede niyong pagwaldasan ng pera, na kung may mababago man kayo na pagwawaldas dati at pwede niyong ma-reallocate sa mga ganitong klaseng bagay. Again, first is on your personal growth. Second, on investments like mutual funds. And third, giving back to community. Exponential ang growth na pwede mong ma-experience as a professional and as an individual. I think yan yung mga sulit na pagwaldasan ng pera. Yes. So, um, tama yun 'no, kasi, kung bakit nagkaroon ng change or transition is kasi kapag hindi natin na-direct yung pera natin sa tamang bagay is most likely babalik at babalik pa rin tayo sa naging, habit natin or sa naging moments natin, sa mga waldas moments natin. But now, that is the objective of our Facebook Live tonight is for us to have a new perspective on where to waldas your pera. Sabi nga ni Coach Jason, invest in personal development, attend seminars, books you will read. Ayan, books you will read, hindi books you will display. Ganun. Books you will read and enroll in courses that you will attend to. Lalo na po sa panahon natin ngayon, it's very important for us to really invest in our personal development. Lalo na sa sobrang daming nangyayari sa advancement ng mundo natin ngayon. Hindi na pwedeng mapag-iwanan, lalo na yung mga skills na meron tayo. Dapat we keep on sharpening it. That's why it's very important for us to invest in personal development. Naalala ko nga, may isang mentor lang na nagsabi sa akin, if you can invest
5,000 halimbawa, o if you can invest 30,000 in a travel, sana gano'n ka rin ka-willing to invest 30,000 in your personal development. Kasi ikaw naman 'yan, eh. So, 'yan isang ano sa'kin 'yun. Kaya from that time, hindi na ako nanghihinayang din na mag-invest para sa sarili ko. And then pangalawa, start getting mutual funds na napakadali na lang 'no at napaka-accessible po ng mutual funds. Dati kasi, parang ang laki-laki on how you can, start a mutual fund. But nowadays, ang mga investment houses 'no, ang mga investments po, um, ginagawa na nilang accessible sa atin. So, pwede na tayo mag-start in 1,000 pesos. But again, we must invest in mutual funds based on our goals. And lastly, find the right community to give back. So, um, sana 'no, may mga matulungan din tayo. May mga matulungan din tayong ibang tao. So if you have any questions po, feel free to write it in our comment section. And again, naku, inaano ko po kayo, ina-encourage ko po kayo to please share your Waldas moments and we will choose top 5 winners. And I hope you are enjoying this Facebook Live. Marami po kayong natututunan. Kasi ako, I'm enjoying this. Kanina, tamang-tama yung sarili ko sa mga Waldas moments. But now, I'm realizing some things pagdating sa kung paano ko ba maitatama. Saan ko na nga ba i-redirect ang pagwawaldas ng pera. And please, ano po, like, share, and follow our Facebook page. That's Finance Coach PH. So, tignan ko lang po ang ating mga comment section. And so, sabi ni Sir Dennis, one of my wildest moments happened last pandemic. It was an 11/11, I think, kung saan umabot ng halos 5,000 worth ng libro ang in-order ko sa Lazada. Ayun, di ko pa din nababasa lahat. So at least may nabasa ka. Hindi nga lang lahat. Talagang sinabay-sabay. Book hoarder. Na joke lang. Coach, Sir Dennis, ano ba yung mga libro mo dyan? Baka naman. Na joke lang. So, ayan. So, si Ma'am Franz. Ayan, Ma'am Franz, hello. Hi, Ma'am Franz. So again, if you have any questions and if you are enjoying this session po, so feel free to shower us with heart na, ano tawag dyan, heart na emoji pa yan. And like, so, ayan po nun. So now, we are almost down to our end. Again, Coach Jason, maraming salamat po. No? Nag-enjoy po ako. I hope nag-enjoy yung bawat isa sa atin to really learn from this usapang pera. Paano magwaldas ng pera. So, ayan, Coach Jason, meron ka po bang gustong i-share sa amin din? Siguro unang-una, thank you very much for watching this Facebook Live na yun. Siguro kung I don't know if may replay ito, please watch it, no? At least we're happy to give value to everyone, no? And please watch out na for more videos like this mga live stream, no? Kasi again, we want to share our knowledge as well, no? Sa mas marami pang tao. And please like, share, and follow us on our Facebook page, no? We will give more valuable content sa mga tao, no? And personally inviting you, if you have the same mission like or vision like us, no, sa team, please feel free to message us, no, and join our team. No, we are really looking for more emerging financial coaches, no, na we can groom as well, no, na maging financially literate, financially skilled, no, para kayo din mismo makapagbigay ng ganong value pa sa family, relatives, and friends. So again, gusto ko I want to be on a space of gratitude sa inyong lahat. No? Again, thank you very much for being with us tonight. No? And let's be Waldas wisely.
'no. So, yun lang. Yes, thank you so much. And ayan, let's waldas wisely. Kaya naman, magwawaldas tayo sa tamang bagay. If you think may mga friends po kayong tingin nyo nangangailangan din ng mga ganito, so ayan, turuan nyo po sila. Share nyo po ang inyong mga natutunan. Feel free to share this po, no? Like and share again our Facebook page and let us all waldas wisely. So, ayan, medyo patapos na po ang ating Facebook Live. Itong conversation na to about usapang pera. But before we end po, no, we would like to invite you. Yan, we would like to invite you sa isa pong gagawin naming event about this is a webinar po na gagawin namin to share more and para po magdagdag pang kaalaman sa mga tao. So Coach Jason, imbitahan ulit kita. Okay, so inviting everyone, no, to please support our upcoming event this April 23, 2 o'clock to 4 p.m. for our Usapang Pera, paano mag-invest sa mutual funds. So we will teach you more about how mutual funds work kasi medyo mahirap din talaga siya intindihin, no, in layman's term, but we will explain it on a technical side and at the same time on a deeper but more understandable way para sa inyo paano makapagsimula, no, ng isang mutual funds, ano ba yung magagandang mutual funds na available in the market, no, and paano ba magagamit ang mutual funds to help you reach your financial goals, no. So this would be a paid webinar. So the webinar fee is 250 pesos. So don't worry, hindi po kami naningil para kumita, but we value this session to give to our project Alcancia, in which we want to give back to the community, to high school students, to teach financial literacy as early as possible, no. Kumbaga we want to give them an Alcancia. Kumbaga doon kasi nagsimula lahat ng magaling talaga mag-ipon ng pera, no, yung nag-start mag-ipon sa isang alkansya, and we want to give that access, no, dun sa mga high school students natin and give the right information for them to start para pag-graduate nila at pumasok sila sa workforce, they know how to save properly. So again, please support our upcoming event, Usapang Pera, paano mag-invest sa mutual fund. This is a webinar for a cause, so please support, please share this event to your friends and relatives. So I will be with Coach Kenneth, na so one of the experts pagdating din sa mutual fund. So please register on the link now, and we will post this on all our social media platforms. So again, please support us in this upcoming event. And also, next week we will have another Usapang Pera live stream. Very interesting event in which ano naman ang pag-uusapan natin? So, ang next event, ang title ng ating Usapang Pera live stream for next week. Next week ba? Next week nga. Tik yan, bakit hindi ka dapat mag-ipon? Yan. So, bakit hindi ka dapat mag-ipon? So, kailangan nyo makapunta dito para alam nyo bakit hindi kayo dapat mag-ipon. No? So, please follow us, no, and come watch us on our Facebook Live next week. April 12, same time, 7 p.m. So, sabay-sabay tayong wag mag-ipon. So, yan. Again, thank you very much for everyone. Ayan, thank you so much. Again, thank you so much Coach Jason for imparting those lessons. Bakit nga ba or paano ba magwaldas ng pera ng tama, 'di ba? How to waldas wisely. So, again, maraming maraming salamat po sa bawat isa na nanood
So, salamat po for staying with us until the end. So, this is our first time kaya we really appreciate po supporting us in this Facebook Live. So, I hope sa susunod din po na Facebook Live namin on April 12, that's Friday at 7 o'clock p.m. Usapang pera, bakit hindi ka dapat mag-ipon? Ayan. So, ayan, napaka-exciting po niyan. So, you can still put your answers sa ating comment section po on your Waldas moments, and we will post it kung sino po ba yung mga nanalo on sharing their Waldas moments. And again, iniimbitahan ko po kayo para sa upcoming namin na yan, usapang pera, paano mag-invest sa mutual funds. That will be on April 27. Sorry, April 27 po yan. Yeah, April 27 po yan. 27 po yan, 2024, 2 o'clock p.m. to 4 o'clock p.m. Again, April 27, that's Saturday, 2 o'clock p.m. to 4 o'clock p.m. via Zoom. And the webinar fee, your investment fee, is 250 pesos. This is a webinar for a cause kasi a portion or half of the proceeds will go to our Project Alcansya Giving to the high school students para naman po at a young age we can teach them na mag-ipon na while they are still young. So, the registration po is in our comment section. Yan, nakapin na po yan sa aming comment section. So, click nyo lang po yung link and register. Ayan, so, ito na po. Pa-end na tayo. Again, maraming salamat po. So, before we end this Facebook Live, any parting words po, Coach Jason? Sometimes yung word na negative, we can change it into a positive word, no, that can help us in moving forward, no. So kumbaga, kung dati ang mindset mo sa pagwawaldas ay negative, you can change it to a better perspective gaya ng ibang bagay. Minsan we just need to look to a better perspective of things, no, para imbes i-drag tayo pababa, mas mag-improve pa tayo, no. So again, give value, no, to other people, increase your value as a person, and I think you're on the right path. Importante talagang ma-hit nyo talaga yung klarong financial goals for you, and if you need help on reaching your financial goals, please feel free to approach us in Finance Coach PH, and we are more than willing to help you in reaching your financial goals. Again, thank you very much for everyone, and see you on our next live stream. Good night, everyone.